Marami po sa tao, mga kapatid, sa umpisa lang magaling. At kapag nahihirapan na at parang hindi na kinakaya, humihinto na. Tama po ba? Hindi na itinutuloy kung anuman yung kanilang inumpisahan o sinimulan. Kaya wala tayong makitang accomplishment. Kasi tumigil na, huminto na, hindi na nagpatuloy. Mga kapatid, hindi po ganyan ang itinuturo sa atin ng atin pong Panginoon. Sa Philippians 1:6, ito po nakalagay. God is the one who began this good work in you, and I am certain that He won't stop before it is complete on the day that Christ Jesus returns. Sa Tagalog po, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Meaning, mga kapatid, kapag po ang nagpasimula ay ang Diyos, Kanya po itong tinatapos. Sa atin, puro simula lang, pero bibihira yung ating tinatapos. Bakit ko po ito nasabi? Tingnan niyo po ang word ni Paul. Dapat sana, mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana ay kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Look at the word, dapat sana. Pero hindi po ito nangyari. Why? Dahil nga, mga kapatid, hindi sila nagpatuloy doon po sa kanilang sinimulan. Ang hindi po natin alam, hindi po normal na sinimulan mo tapos hindi mo kayang tapusin. Gusto po nyo ng sample? Magpagupit ka, pagkalahati na, ipahinto mo na, ano itsura mo? Magpa-opera ka, tapos pagkalahati na yung hiwa, pahinto mo na, ano kaya mangyari sa'yo? Hindi po pwede na hindi tinatapos. At yan din po ang issue natin ngayon, amen? Mga project na sinimulan, hindi. Yung iba naman, wala naman talagang sinimulan. Mga kapatid, nung bagong mamatay si Lord Jesus, ano isinigaw? It is finished. Hindi po niya ito sasabihin kung hindi po niya tinapos yung dapat niyang tapusin. Amen? So therefore, ganun din po ang inaasahan ng Diyos mula po sa atin, na kapag meron po tayong sinimulan, lalo na po't may kaugnayan sa Diyos at sa gawain po ng Diyos, dapat po tuloy-tuloy. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Huwag hihinto, tuloy-tuloy. In Hebrew chapter 12 verse 1, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Why? Bakit kailangan nating magpatuloy? Dahil marami pong nakatingin at umaasa sa atin. Kasi tayo pala ang kanilang sinusundan kung sila'y magtutuloy o hindi sa kanilang pagtakbo. At may accountability po tayo sa kanila. Kaya meron mang o wala na magpatuloy na sumunod po sa atin, tayo mismo ang magpatuloy sa anumang atin pong inumpisahan. At ang title po ng mensahe po natin ngayong pong umaga ay pinamagatan ko pong hindi po ito yung pamagat ni Fernando po, simulan mo. Hindi po yung kapatid.
Kailangan po, kung tayo ang nagsimula, dapat tayo po ang... So ano po yung dapat nating ipagpatuloy na atin pong sinimulan? Number one, continue in the work. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Tagalogin nga po natin. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Isa po pala yan sa indikasyon o indicator na tayo po ay disciple ni Lord dahil nagpapatuloy po tayo sa Kaniyang salita. Ano po ba ang mayroon kung tayo ay nagpapatuloy sa salita ng Diyos? Kasi kailangan makita po natin ang nasa likod na ito. Kapag ipinagawa sa atin ng Panginoon ang isang bagay at gagawin po natin, kailangan makita natin ano ba ang nasa likod nito if ever na ito ay gawin po natin. Maraming pagpapala ang pwedeng mapa sa atin kung tayo po ay magpapatuloy sa salita ng Diyos at tinutupad natin ang mga ito. Hindi lamang po magpatuloy sa salita, kundi ang tuparin din ang lahat ng ito. And here is the blessing out of that kapag tayo nagpatuloy. Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yon. Dili-diliin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Anong blessing? Hindi po magsasabi ang Panginoon sa atin na isang bagay na ipagagawa lang niya sa atin pero wala pong kalakip na pagpapala sa likod nun. At isa nga po ito mga kapatid, kung ito raw salita ng Panginoon, nagpapatuloy tayo, hindi lamang po para ma-identify tayo bilang His disciple, kundi ang sinasabi niya rito, kung tinutupad natin ang mga salitang ito, giginhawa ka at magtatagumpay. Yun lang ba ang meron pagka sa salita ng Diyos? Mapalad. Doon pa lang po. You are blessed. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito at nakikinig sa hulang inihayag nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. Mapalad. Bakit ka sinabing mapalad? Kasi hindi nga po lahat ay nagkaroon ng kakayahang basahin, makinig, at tumupad sa salita po ng Diyos. At kung isa po tayo sa gumagawa ng bagay na binabanggit dito, then ikinukonsider tayong blessed. Sabihin mo sa katabi mo, blessed ka pala. Amen? Ito pa. But, whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Tagalogin natin. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakakalimot, ang taong yan ang pagpapalay ng Diyos sa lahat ng niyang gagawin. Yan po ang blessing sa likod ng pagpapatuloy natin sa salita po ng Diyos at sa pagtupad po ng lahat ng sinasabi sa atin. Hindi ho basta lang binasa natin. Hindi ho basta lang tinupad po natin. May kalaki po itong pagpapala. And no wonder mga kapatid kung bakit po hindi complete yung pong blessing na dapat po ay tinatanggap natin kasi hindi nga po natin nagagawa yung pong inuutos na ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan po ang salita ng Panginoon. Hindi ko na po inilagay pong lahat dyan. Pag binasa nyo pa yung Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Siyang gabay, patnubay, para hindi tayo maligaw, hindi tayo matisod. Mga kapatid, napakaraming pwedeng dalhin sa atin ng salita ng Panginoon. Kaya lang marami po, even Christian,
hindi po ito masyadong tinetreasure. Amen? I'm not saying kayo po ito. Pero meron pong biyaya sa likod ng pagbabasa ng salita po ng atin pong Panginoon. So, continue in the Word. Pangalawa, continue in your freedom. If the Son gives you freedom, you are free. Kung tayo po ay pinalaya na, panatiliin na po natin na tayo ay maging malaya. Huwag na po tayong bumalik pa kung saan po tayo inalis at pinalaya ng Diyos. Mga kapatid, ano bang kalagayan po natin dati? Tingnan niyo po yan. Dati, kayo'y ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa. So nakita po ninyo, dati yan po ang kalagayan natin, nasa dilim. At inalis na po tayo roon ng ating Panginoon at dinala sa liwanag. Dahil ayaw po niya na manatili po tayo sa kadiliman. Mga kapatid, hindi lamang po tayo inalis dito ng Diyos, kundi iniligtas pa tayo mula po rito. Ito po, tingnan nyo. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya yun po ang sinasabi dito ni Lord. If the Son has set you free, you are free indeed. Amen? So manatili po tayo na malaya at huwag na po tayong paalipin pang muli. Yung chances na ibinigay po sa atin, kasi hindi po lahat. Until now, marami pa rin po ang hindi malaya. Ang hindi nakakalaya kung saan po sila nakakulong. So therefore, ikaw na binigyan ng pagkakataon ng Diyos at pinalaya niya mula doon sa dati mong pinanggalingan at dinala ka sa kaliwanagan, pahalagahan mo yung bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Amen, mga kapatid. Ito po ang sabi niya, tingnan niyo. Malaya na tayo. Amen? Dahil, kaya magpakatatag kayo at wag nang, yun po yung hinihiling niya. Pinalaya ko na kayo, malaya na kayo. O, eto, magpakatatag kayo at wag na kayong magpaalipin pang muli. Amen? Alam niyo po ba na may paalala dito ang Diyos sa atin kung sakali daw na tayo muling magbabalik doon sa dati kung saan tayo inalis at iniligtas ng Diyos? May reminder dito, Panginoon. Alam niyo po ba? O, tingnan niyo, pangit lang na marinig. O, nakaiwas na. O, ibig sabihin, naialis ka na doon. Wala ka na doon. Amen? Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maaakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila'y masahol pa kaysa mabuti pang hindi na nila natutunan ang daang matuwid kaysa matapos matutunan ang banal na kautusan na itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana at ito namang baboy paliguan mo man pilit na babalik sa dating. Kapatid, kapag nangyari po ito, huwag naman sana naroon po ang panghihinayang. Sana hindi na natin sinimulan ang kumilala kay Kristo. Bakit? Dahil hindi naman pala natin ito kayang tayuan at panindigan. Hindi naman pala natin kayang tapusin yung bagay na atin pong sinimulan. At kung babalik lang din tayo dun sa dati
Dahil hindi mo kayang talikuran yung dating ikaw. Tingnan po ninyo ang sabi ni Pablo. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kapatid, yung pong ginamit ditong race, symbol of Christian life, full of challenges, perseverance, and faithfulness until the end. The Christian life is not about starting strong only, but about finishing well. Amen po ba? Hindi ho sa simula. Nakita nyo sa mga track and field, sa takbuhan, makikita mo sa umpisa parang ang gagaling, napakatutulin. Pero pag nasa gitna na, labas na ang di na, humihinto na. Doon lang pala sa umpisa, nagpapakita ng gilas. So, hindi po iyan ang sinasabi sa atin ng atin pong Panginoon. Okay, nakakailan na po tayo. Continue in the Word. Pangalawa, continue in. Okay, and pangatlo, kapatid, continue in His kindness. Romans 11:22, ay, nandiyan na pala. Romans 11:22, note then the kindness and the severity of God. Severity toward those who have fallen. But God's kindness to you, provided you continue in His, otherwise you too will be cut off. Tagalogin natin uli. Dito ay makikita natin ang kabutihan at kabaksikan ng Diyos. Naging mabaksik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Parang conditional, amen? Tama po ba? Kasi sabi niya rito, subalit mabuti siya sa inyo kung, kung hindi, mabuti pa rin kaya ang Diyos? Paano sumagot? Kasi dito, tinan nyo, okay? Mabaksik siya sa mga hindi sumasampalataya. Pero mabuti siya sa inyo kung, at kung hindi ho dahil hindi siya mabait, pero kung hindi, mga kapatid, tayo mananatili, makikita po natin yung kabaksikan ng Diyos. Kasi ang sinabi niya rito, kung hindi tayo mananatili sa Kanyang kabutihan, kayo may puputulin din. Pinapipili po tayo rito ng Diyos. Mamili ka. Yung kabutihan ko o yung kabaksikan ko. Huwag po nating subukang umalis sa kabutihan ng Diyos kung hindi po natin nais na tayo po ay putulin ng Panginoon sa kaugnayan sa Kanya. To continue in His kindness is to live daily in faith, obedience, and gratitude. Never taking God's grace for granted. It is both privilege and responsibility to receive His love and to remain faithful. Ang kabutihan po ng Diyos ay makikita po natin sa mga bagay na nilikha po niya para po sa atin. Amen? Makikita po natin ang kabutihan ng Diyos kung paano po tayo inalagaan at iningatan. Na kahit sa panahon po ng mga pagsubok, nananatili po siyang mabuti. Makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ginawa po niyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. At alam niyo po ba, ang kabutihan na yan ng Diyos, ang siya ring umaakay sa atin para po tayo ay magsisi. Kita niya? Yung kabutihan ng Panginoon,
Siya pala ay paraan din ng Panginoon para po tayo ay akayin na magsisi. Bakit ko po ito nasabi? Anong isusukli mo sa kabutihang ipinakikita at ginagawa sa iyo? Kung yung kabutihan na ito ay sinusuklian mo ng hindi po mabuti. Mabuti po ba ang Diyos, mga kapatid? Di ba? O eto, paano po natin nagagawa sa Kanya yung pananakit, yung pagsalangsang, maging ang pagsuway, kung pawang kabutihan ang ginagawa niya sa atin? And no wonder kung bakit po pala hindi nawawala sa tao ang kapahamakan, maging sa kanyang pamilya o maging sa kanyang mga mahal sa buhay. Dahil eto, mga kapatid, hindi mabuti ang ibinabalik natin sa Diyos. Meron po palang epek yun. Ulitin ko, tanong ko sa inyo, mabuti po ba ang Diyos? Naging mabuti ba ang Diyos sa bawat isa sa atin? Sagutin din natin, anong isinusukli natin sa kabutihan na yan ng Diyos? Kabutihan din ba o minsan pananakit? Minsan nga hindi natin siya binibigyan ng priority. Minsan nga hindi natin ipinadarama sa Kanya na siya ay mahalaga. We take Him for granted. Amen? Oh. So, ibig sabihin, yun ba? Deserving ba niya yon sa kanyang kabutihan na ginawa sa bawat isa sa atin? I don't think so. Pero kaya pala hindi nawawala na nakikita natin kung bakit may mga nangyayaring hindi maganda, may napapahamak, may napapariwara, may mga nadidisgrasya, and so on and so forth. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yan ang sinabi ng Diyos. Ano sabi niya? If anyone returns evil for good, evil will not depart from his house. Will not depart from his house. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay hindi mawawala. At yung mga nangyayari sa atin, na mga bagay na hindi natin matanggap minsan, hindi natin po mapaniwalaan, yun po pala ay resort lang. Sapagkat yung mabuting bagay na ginawa sa atin ng Diyos, minsan ang isinusukli natin ay hindi kabutihan. Nakapananakit tayo sa isang Diyos na mabuti. Nasasaktan natin ang damdamin ng Diyos. Tingnan nyo, example lang po ito. Pero pwede ho itong ma-share ko po sa inyo sa iba pong aspeto. Masakit po ito. Sino ang humubog kay Adan? Sino ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan kay Adan? Lahat po ng yon. Bago niya nilikha si Adan, nilikha na muna niya ang lahat ng pwedeng kailangan ni Adan. At inilagay siya sa isang lugar na masasabi nating everything is there. Pero merong isang sumingit na nagsalita lang sa kanila, mas pinaniwalaan nila yung ahas kaysa sa Diyos. Na siyang nagmahal sa Kanya, na siyang humubog sa Kanya, na siyang nagbigay ng buhay sa Kanya, pero kayang niyang ipagpalit ang Diyos dahil lamang sa kasinungalingan na ibinulong ng isang kaaway. Iyan po, ano nangyari? Pinaalis sila ng Diyos doon sa lugar na iniligay sa kanila. Bakit? Sapagkat hindi mabuti ang isinukli nila sa kabutihan ng Diyos. So ano po yung aral na itinuturo sa atin dito, kapatid? At yan po ang pang-apat. Continue to do good. Kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos, dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng
Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang. Sabi po rito, magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin magpatuloy, huwag kang huminto, huwag kang mapagod na gumawa ng kahit sa kabila ng may mga sumasalungat sa iyo, kahit sa kabila na nahihirapan ka na gawin ito, kahit na yung ginawan mo ng mabuti, hindi pa naging mabuti sa iyo. Kahit ano gawin mo, may sinasabi pa sila sa iyo. Amen. Because suffering can tempt believers to give up. But God called us to remain steadfast in goodness, reflecting His character. Sabi po sa Galatia, and let us not grow weary of doing, for in due season we will reap if we don't give up, if we faint not. Kaya nga huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo huwag kang magsawa, huwag kang mapagal, huwag kang mapagod. At kung hindi mo man nakikita yung bunga ng kabutihan na ginagawa mo, sabi ng Panginoon, in due season, may isang Diyos na nakakakita ng bagay na atin pong ginagawa. Amen, mga kapatid. Hallelujah. At mababasa natin yan mamaya sa 1 Timothy chapter 5 verse 25. Listen, sa buhay na ito, dalawang bagay lang ang pwede mong gawin. Ang gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Mamimili ka lang. Parehas mo rin gagawin. Amen? Kung hindi ka gumawa ng mabuti, so therefore ang ginawa mo ay masama. At kung hindi masama ang ginawa mo, then ano ginawa mo? So ikaw na lang ang magpapasya sa sarili mo kung ano ang bagay na gusto mong gawin. Pag sabi nagtanim ka ng ng kasamaan, ano anihin mo? Kasamaan. Kung nagtanim ka ng kabutihan, ano anihin mo? O kapatid, choice mo yun. At kung sakali, alam nyo mga kapatid, eto minsan, napapagod tayo. Saan? Na gumawa ng mabuti. Lalo na't yung mga taong ginawan mo ng mabuti, walang utang na labas. Amen? Yung hindi marunong maka-appreciate. Na halos ibinigay mo na ang buong kamay mo. Kinukuha pa. Pati ang paa mo. Wala kang ibibigay na maganda. Wala kang sasabihing mabuti sa taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Amen? Pero ganun pa man, if ever, na merong ganong klaseng mga tao, hindi dapat sila ang pumigil sa iyo para ikay magpatuloy na gumawa ng mabuti dahil isang araw may isang Diyos na nakakakita ng kabutihan mo at siyang magre-reward sa iyo. Amen? And some of you probably inaani nyo na yung kabutihan na ginawa nyo sa iba. Kaya nararamdaman nyo na rin yung kabutihan ng Diyos sa inyo. Paano ko pwedeng sabihin naging mabuti ang Panginoon sa akin dahil sa mga bagay na ginawa kong mabuti? Yun lang, hindi ka nagkukulang. Yun lang walang nangyayaring masama sa iyo. Yun lang nakakatulog ka ng payapa at hindi ka nagigising. Ang sinasabi ko, 8 oras na diretso kang tulog. Hindi ko sinasabing hindi ka nagumising ng umaga. Kasi marami po kasing natutulog, hindi continuous. Laging bumabangon. Amen. Yung iba, late nang natulog, early naman kung talagang hindi makarecover, hindi makakuha ng magandang tulog. Biyaya yun ng Diyos. Amen. Kung kayo yung iba nga nag-e-extend pa ng tulog dito di ba? Biyaya ng Diyos. Di ba? Huwag niyo sasabihin hindi biyaya yun ng Diyos.
Sipin mo, umalis na sa higaan dahil gumising na. Pagdating dito, natulog pa uli. O hindi ba biyaya yan? Kaya kung kayo ang katabi, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, huwag niyong gigisingin. Huwag niyong gisingin. Bakit? Hayaan niyo silang makapagpahinga sa presensya ng Diyos. Amen? At kung sakaling mag-uwian na kayo at nadumpa siya, huwag niyo pa rin gigisingin. Hayaan niyong matapos ang second service. At kapag hindi pa rin siya gumising, sa pangatlong service, palagay ko kapatid, punong-puno na siya ng pagtulog. Amen? And here is my conclusion sa inyong lahat. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilalang sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay saan? Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. So doing good is not just a one-time act. It is a lifestyle. Amen? Mga kapatid, yan pala ang layunin ng Diyos. Kung bakit tayo nilikha ng Panginoon para tayo gumawa ng mabuti. Mga kapatid, eto, walang nakakakita sa Diyos. Amen? Pero alam nyo bang nasasabi nila na may Diyos? Dahil may isang ikaw na nakita nila na ikaw ang nagpaparamdam sa kanila ng kabutihan ng Diyos? Amen po ba ron? Kasi walang nakakaalam Mabuti ba talaga ang Diyos? Pero kapag may mga tao na gumagawa ng mabuti dahil naranasan nila ang kabutihan ng Diyos, doon nila nasasabi, totoo ngang mayroong Diyos. And finally, mga kapatid, kung iniisip ninyo na yung bagay na ginawa ninyo ay wala lang, ito po ang salita ng Diyos. Gayon din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Ngunit kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi malilihim habang panahon. Isa sa pumipigil sa atin na magpatuloy na gumawa ng mabuti, as I have mentioned to you, kapag hindi ho napapansin yung ginagawa mo. Sa dami na ng ginawa mong mabuti, hindi pa rin nila ito na-appreciate. Amen? Marami ho akong karanasang ganyan. May mga tinulungan po ako na makapag-abroad. Ako po ang merong koneksyon. Sa akin po inilapit. Dahil naaawa ako sa kanila, sila po yung nirepair ko. And it so happened, natanggap naman sila. At hanggang ngayon ay nandoon sila. Pero alam niyo po ba, every time na umuuwi, hindi man lamang po dumaan sa akin at sabihin, Bishop, salamat. Ang masakit, nasasalubong ka sa daan, parang parang nakalimutan nila na dahil sa iyo, kaya ho guminhawa. Hindi ko naman ito hinahanapan at hindi naman kailangan po natin itong hanapin. Dahil nga mayroong isang Diyos na nakakita ng iyong kabutihan. Pero paano kapatid kung ganong klaseng mga tao ang tutulungan mo? Doon tayo napapagod. Kaya sinabi rito, kung hindi man mapansin agad, huwag kang mapagal. Huwag kang hihinto, sapagkat yung mabuting ginawa mo ay hindi malilihim habang panahon. At kung hindi yung taong ginawan mo ng mabuti, may isang Diyos na hindi malilingid ang lahat ng mabuting bagay na ginawa mo. At pagdating mo doon sa harapan niya, lahat ng mabuting ginawa mo, ibabalik niyang lahat ito sa iyo. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo.